Panginoon. Salamat po, Pastor Fred, sa privilege na gamitin po ng Panginoon sa umagang ito. Kapitbahay lamang po, dyan lang po sa lugar ng pamusuan. At salamat po sa Panginoon. Alam niyo po, in-invite ako dito ni Pastor at isa pong pribilehe yun para sa akin. Dahil nung marinig ko po yung testimony, paano po nagsimula yung gawain dito, talagang na-bless po ako. Dahil sabi ko nga, mapalad po ako na nag-mission dito. Dahil una, na-cultivate na po ito ni Pastor ng gawain po dito. Kaya sa mga members po dito, magtapat po tayo sa iglesyang kinaaniban po natin. Amen? Okay, so tayo po ay di na magtatagal. Meron lang po tayong 30 minuto para po mag-aral ng salita ng Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay magbukas ng ating Bible, the book of John, chapter 19. John chapter 19, verse 26 down to verse 27. Sige, Tagalog na lang po yung basahin natin. Basahin po natin yung Tagalog. Sabi po dyan, sabay-sabay na lang po, ready read. Pagkakita nga ni Jesus sa kanyang ina, ay nakatayong alagad na kanyang iniibig, ay sinabi niya sa kanyang ina, babae, narito ang iyong anak. Verse 27. Nang magkagayon, sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina, at buhat ng oras na iyon, ay tinanggap siya ng alagad na kanyang sariling tahanan. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataon muli na maibahagi ang inyong salita. Panginoon, wala pong kakayanan, ngunit kung ako po'y gagamitin ninyo po ngayong umaga, ay nais ko pong gamitin niyo po ako ma-enlighten, mapalakas ang inyong pong mga anak. Ikaw po, dakilang Diyos, ang kumilos sa amin. Salamat po sa iglesyang ito. Salamat po sa buhay ni Pastor Fred. Siya po inyo pong ginamit upang ang mga kaluluwa ay maitungo po sa inyo, Panginoong Diyos. Salamat po na inyo pong pagpapalain ng mensahe. Uuwi kami, Panginoong Diyos, busog, malakas at masigla sa paglilingkod. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay makaupo na. Salamat po sa Diyos. Alam niyo po, mga kapatid, napakahalaga nating makita yung pagkakataon na ito nung sinabi ito ng ating Panginoon. Nung sinabi niya ito, mga kapatid, wala po siya sa sitwasyong magaan ng kanyang buhay. Wala po siya, mga kapatid, sa sitwasyon na kung saan payapa ang paligid. Kung titignan natin, mga kapatid, yung sitwasyon ng Panginoong Hesus, nung siya po ay sinabi niya ito sa kanyang ina, andoon po siya sa cross. Naalam po natin kung ano ang kanyang paghihirap doon sa cross, mga kapatid. Kaya ang mensahe natin pong pag-aaralan ngayong umaga, from the cross, He cares. From the cross, He cares. Bakit? He cares not because He is wealthy. Alam niyo po, mga kapatid, maraming tao po ay marunong din namang mag-alala. Pag nagkakaroon ng sakuna, maraming tao po, mga kapatid, nagbibigay ng tulong. Pero sino po yung mga gumagawa ng yung taong may kakayanan? Ang mga taong gumagawa ng mga kapatid na sa estado ng buhay, na sila po ay nagtatamasa ng malaking halaga sa kanilang kamay. Pero alam niyo po, mga kapatid, ang Panginoong Hesus, hindi po ganun yung kanyang sitwasyon. He cared not because He is strong in physical. Hindi siya, mga kapatid, nag-alala. Hindi siya, mga kapatid, nagbigay ng pag-aalala. Hindi dahil, mga kapatid, nasa estado siya na malakas yung pangangatawan niya. Minsan nakakita tayo ng mga tao, nakaratay, kawawa naman siya. Pero, kaya natin siya nakikita ang kawawa, dahil tayo rin po, mga kapatid, dahil tayo po ay nasa maayos na kalusugan. Pero sa sitwasyon ito, mga kapatid, hindi po yun yung kalagayan ng Panginoon. Ang kanyang katawan ay hapo. Ang kanyang katawan ay lasog-lasog, mga kapatid. Pero bagaman, ganito yung kanyang sitwasyon, mga kapatid, andoon po yung kanyang pag-aalala. He cared not because he has a better condition. Hindi siya nag-aalala, mga kapatid, dahil po, mga kapatid, nasa mas maayos siyang kondisyon. Mga kapatid, he cared not because he had no problem. No, hindi siya nag-aalala dahil mga kapatid, wala siyang problema. Pero ang dahilan, mga kapatid, kung bakit siya nag-aalala, because he know and he sees something others cannot see. Ang nakikita natin, kawawa.
ang katawan ng Panginoon. Ang nakita natin sa mga video kanina, kawawa ang Panginoon dahil dumaan ang kanyang dugo. Pero ang nakita ng Panginoon, mas kawawa po tayo. Bakit? Dahil kung mga kapatid, nakita niya ang kalagayan natin. Nakikita niya yung pupuntahan ng ating kaluluwa. Kaya nga mga kapatid, kahit alam niya na ito yung mangyayari sa kanyang buhay, pinagpatuloy niya ang kanyang trabaho para sa Panginoon. Kaya nga makikita natin dito mga kapatid, habang siya po ay nagdurusa at malapit na po ang kanyang katapusan, so doon sa krus ng Kalbaryo mga kapatid, ang sabi dyan ng Biblia, ay nakita mga kapatid ng Panginoon ang kanyang ina at ang isang disipulo na nakatayo doon malapit sa kanya. At ang una niyang binanggit mga kapatid, "Woman, behold thy son." Alam niyo po mga kapatid, sabi ko nga kanina, wala siya sa maayos na kondisyon. Pero ang nasa isip niya, hindi po yung pagrereklamo. Ang nasa isip niya, hindi po yung hirap. Ang nasa isip niya, itong taong ito, na ginamit ng Diyos para ako ay ilabas dito, ay kinakailangan ko munang may ayos. Amen? Kinakailangan ko munang may ayos. Yan nga mga kapatid, ang una nating makita dyan mga kapatid, pinakita ng Panginoon mga kapatid, unang-una, yung kanyang authority. Alam niyo po mga kapatid, kahit po siya nahihirapan, dahil nga inaalala niya yung kanyang ina, na nakikita yung kanyang kondisyon, hindi siya nagpakita ng kahinaan. Amen? Bilang siya po ay tagapangaral ng salita ng Diyos, bilang siya po ay Misaya, bilang siya po yung magdadala ng pag-asa, mga kapatid. Kung tutuusin lang, mga kapatid, humanly speaking, ayaw niyang mangyari yun. Sabi niya nga nagpipray siya sa Garden of Gethsemane, sabi niya, Panginoon, kung maaari lang sana. Bilang tao, mga kapatid, ayaw niyang danasin yun pagkat alam niya na napakasakit. Pero alam niyo po, mga kapatid, dahil nakatingin ang kanyang ina, hindi niya pinakita na siya po ay nagiging kawawa. Bagos, mga kapatid, ipinakita niya na siya po ay totoong Misaya. Amen? Ako iniwala, alam din naman ng kanyang ina, mga kapatid, kung anong daganasan niya pagkat nasa propesya po yan. Doon sa binasa kanina sa Isaiah 53 and Psalm chapter 22, alam po yan ni Mary pagkat siya po'y Hudyo. Alam niya po ang salita ng Diyos at alam niya na yung anak na kanyang isinilang ay Misaya. At alam niya na ito talaga yung tadhana na sasapitin ng kanyang anak. Pero bilang tao, mga kapatid, nandoon pa rin po yung paghihinagpis. Nandoon pa rin po, mga kapatid, yung durog na puso, mga kapatid. At mga kapatid, dahil po, alam ng Panginoong Hesus kung anong pakiramdam ng kanyang ina, hindi siya nagpakita. Hindi siya dumaing na ina, tulungan mo naman ako. Kung hindi, ipinakita niya na siya po ay totoo sa harapan ng kanyang ina. Mga kapatid, makikita natin mga kapatid, na God expresses authority not by worldly perception, but by spiritual courage. Alam niyo po mga kapatid, minsan mga kapatid, sa prinsipyo, sa perspektibo ng isang tao, dito po sa mundo mga kapatid, ang makikita natin, ang tao ay may authority pagkat siya po ay maraming pera. Ano po natin? Pag tayo po ay tumitingin sa isang tao, masasabi mong may authority ang taong ito pag siya ay maraming tauhan na talagang sumusunod sa kanya, siya po ay may malaking bahay, may sasakyan, at siya po ay nakalagay sa isang estado na mataas, kung sa ito man ay gobyerno o paralan o kahit saan mang estado ng kanyang pinagkatrabahuhan. Pero alam niyo po mga kapatid, hindi po ganon in-express ng Panginoon ang authority na meron siya. Ipinakita niya kung ano ang kanyang sinasabi mula sa salita ng Diyos ay kanyang ginampanan, mga kapatid. Ayon sa propesiya ng salita ng Diyos. Sa ganitong bagay, mga kapatid, ang mga Hudyong nakatingin ako naniniwala na meron doon at marami doon nakasaksi na naligtas. Amen? Dahil, mga kapatid, kahit siya po ay naghihirap, alam niyo po, kahit po tayo mga kapatid, bilang tao, no? Kung ikaw ay tatay ngayong umaga, may mga pagkakataon sa buhay mo na gusto mong dumaing, pero dahil may anak ka at may asawa ka nakatingin sa'yo, ayaw mong ipakitang nahihirapan ka. Tama po? Kasi bakit inaalala mo sila kahit ikaw yung nasasaktan?
Amen? At ganun po yung pakiramdam ng Panginoon. Na kahit siya po, mga kapatid, ay nahihirapan, kahit mga kapatid, hapong-hapo na yung kanyang katawan, kahit mga kapatid, marami ng dugo ang dumalak sa kanyang katawan, mga kapatid, hindi siya nagpakita ng kahinaan. He expressed authority sa kanyang buhay. Kaya nga mga kapatid, ano sabi niya sa mga disipulo? John 16 verse 33. Ano sabi ng Bible? John 16 verse 33. Sabi ng Panginoon, "These things have I spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world." Amen? Sinabi ng Panginoon, magkakaroon kayo ng kapayapaan, pero hindi sa sitwasyon na magaan ang sitwasyon ng iyong buhay. In fact, sabi niya, magkakaroon kayo ng tribulation. Magkakaroon kayo ng paghihirap, dahil yun ay una kong dadanasin, sabi ng Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, magalak kayo, dahil napagtagumpayan ko na yan. Amen? Kaya nga po mga kapatid, ngayong umagang ito mga kapatid, hindi ang Panginoon naging malakas at matatag dahil po mga kapatid, gusto niya lang magpasikap. Ang Panginoon ay naging malakas at matatag dahil gusto niyang ipakita bilang tao mga kapatid na kahit tayo may paghihirap, kahit tayo nasasaktan, dahil merong mga nakatingin sa atin, kinakailangan natin magpakita ng spiritual na katapangan. Amen? Dapat po natin yung makita. Pangalawa mga kapatid, yung kanyang affection. Mga kapatid, ano sabi ng Bible doon sa atin pong binasa? Nakatayo, mga kapatid, yung kanyang nanay at yung kanyang disipulo. Nasabi dyan, standing by whom he loved. Ang sabi po dyan mga kapatid, yung kanyang iniibig. Ano ho? So dapat po nating makita na bilang tao, ang Panginoong Hesus mga kapatid, nung siya po ay nangangaral, ipinangaral niya sa Matthew 15 verse 4, na kinakailangan ang isang tao, lalatigit ang isang Kristiyano, ay i-honor niya ang kanyang magulang sa Panginoon. Amen? At bilang Diyos, bagaman mga kapatid, siya po ay Diyos, siya po ay hindi po talagang, masabi natin na, salaman, mga kapatid, kung sa panahon ito mga kapatid, ay papakita niya lang talagang Diyos siya, hindi po niya kinakailangan mga kapatid magpakita ng affection sa kanyang ina. Pero dahil po mga kapatid, tayo po naniniwala na ang ating Diyos ay 100% man and 100% God, kahit siya po ay Diyos, ipinakita niya pa rin yung affection bilang tao. Amen? Dahil unang-una yun po ay kanyang itinuturo. Kaya nga makita natin mga kapatid, lahat ng bagay na itinuro ng ating Panginoong Hesus ay kanya mga kapatid ipinamuhay. Yun po yung maganda sa Panginoon. Kaya makikita natin mga kapatid, ang paglilingkod ng Panginoong Hesus hindi po scam. Amen? Na ang sabi ng Biblia, wala siyang kasalanan. Kaya nga kahit mga kapatid, kahit si Pilato nagtataka, bakit natin dito i-crucify? Wala naman itong kasalanan. At yung magnanakaw kanina, ayon sa preaching ni Pastor, nakita niya wala itong kasalanan. Pero dapat po nating makita, mga kapatid, na bilang Diyos, mga kapatid, pinakita niya pa rin ang kanyang affection bilang tao. Kaya nga mga kapatid, kung tayo man po, mga kapatid, ay nahihirapan ngayong umaga, huwag kang mag-alala. Nararamdaman ng Panginoon yung nararamdaman mo. Amen? Kung ikaw man, ikinatapos sa buhay, huwag kang mag-alala, naranasan din yun ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga mga kapatid, ngayong umaga nito mga kapatid, ipinakita niya yung kanyang pag-ibig sa kanyang ina. Paano magmahal ng isang ina? Dahil ako naniniwala mga kapatid, sa panahon ito mga kapatid, ang ina niya may iwan na wala po itong mag-aalaga. Kaya nga sabi niya, woman. Alam niyo po yung salitang woman dyan, hindi naman po yan pamabastos sa kanyang nanay eh. Yan po yung disenteng pagtawag sa isang babae sa panahon nila. Ano nga po natin? Kaya nga sabi niya, babae, parang gusto niya sabihin sa pag pinarapres natin, babae, huwag kang mag-alala, may mag-aalaga sa'yo. Amen? Huwag kang mag-alala. Mawawala man ako, nakikita mo man ako, mamamatay na ako ngayon, may mag-aalaga sa'yo. Ganyan po minamahal ng Panginoon ng kanyang ina. Na kahit siya po ay nahirapan, hindi niya nakita mga kapatid,
yung kanyang paghihirap, kundi ang nakita niya yung paghihirap ng kanyang ina. Na kahit siya, mga kapatid, ay nasasaktan, hindi niya nakita yung sakit na meron siya, kundi ang nakikita niya yung sakit ng kanyang ina. Pagkat ako naniniwala, mga kapatid, alam ng Panginoong Hesus kung anong pakiramdam meron si Maria sa mga panahong ito. Nang sabi ng Bible, mga kapatid, habang siya po'y papunta sa lugar ng Golgota, sumusunod sa kanya itong mga babaeng ito na sila po'y tumatangis. Ibig sabihin, mula pa lang sa simula ng kanyang paghihirap, nandoon na po ang kanyang ina nakasubaybay. At walang tigil ang pagluha habang siya'y pinagmamasdan. Mga kapatid, alam po yun ng Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, bago siya mamatay, gusto niyang i-comfort ang kanyang ina. Amen? Even in agony, his heart and mind belongs to his mother. Security for his parents, no? Binigay niya yung seguridad sa kanyang ina bago siya, mga kapatid, umalis, no? And last, mga kapatid, hindi lang po, mga kapatid, yung pag-alala niya, ipinakita niya yung kanyang authority, hindi lang yung affection, mga kapatid, but the last, the assignment. Mga kapatid, sabi ng Bible, meron dong isang disipulo. Can you imagine that? Ang kanyang tinuruan ay 12. Pero ang pumunta ron, isa. Amen? At sa pag-aaral, mga kapatid, ito po yung si John. John the Beloved. Pakinggan natin, mga kapatid, na ibinigay ng Diyos ang napakahalagang assignment, mga kapatid, hindi po, mga kapatid, doon sa mga disipulong duwag. Amen? Ibinigay ng Diyos ang napakahalagang assignment, mga kapatid, na alagaan ng kanyang ina doon po sa disipulong may tapang. The assignment is for the one who has courage. Mga kapatid, dahil sa panahon ito, mga kapatid, nandoon si Pedro, sabi ni Pedro, Panginoon, mamamatay muna ako bago kanila magalaw. Pero alam niyo po, mga kapatid, nung hinuli na ang Panginoon, sabi ng Bible, sumusunod man si Pedro, pero nasa malayo. Nung tinanong si Pedro, Pedro, ikaw yung kasama ni Jesus, hindi ako yun. Makikita natin, mga kapatid, maraming Kristiyano ngayon, tanungin mo, mahal mo ba ang Panginoon? Opo naman, sige, maglingkod ka. Tsaka na lang pag may time. Amen? Handa mo bang isuko yung buhay para sa Panginoon? Ay hindi, kinakailangan ko muna ng maraming mga bagay sa buhay ko. Kapatid, the assignment is for the one who has courage. Para ipaglaban ng Panginoon. Walang lumitaw sa mga disipulo, lahat sila'y takot. Dahil alam nila baka isunod sila sa Panginoon. Pero may isang John na may tapang para po isugal ang kanyang buhay, makapiling lang ang Panginoon sa kanyang mga huling sandali. The assignment is for the one who has commitment. Mga kapatid, hindi lang sa good time, alam niyo po, mga kapatid, ang Panginoon nagpapakain, ang Panginoon nagpapagaling. Yes, nabibless kami sa Panginoon. Pero nung panahon, mga kapatid, ng paghihirap ng kanyang buhay, lahat ng kanyang mga kasama ay nagsitakbuhan. Pero ito ang isang John. Ando roon. Amen? Masarap maglingkod, mga kapatid, pag laging meron po tayong salo-salo. Amen? Mamaya kakain tayo eh. Amen? Ang sarap maglingkod. Ang sarap maglingkod pag nakakatanggap tayo ng blessing. Pero mga kapatid, pag dumating tayo sa ganitong klase ng panahon, nakita natin ang paghihirap ng Panginoon. Pero sino ang may tapang at sino ang may commitment na tumugol sa panawagan ng Diyos at sumama sa kanyang gawain. And last, mga kapatid, the commitment is for the one who has conviction. Mga kapatid, tanging si John lamang po, mga kapatid, ang may conviction, mga kapatid, para tumayo at magdeklara na ako ay sa Panginoon. Kapatid, ngayong umagang ito, habang binubulay-bulay natin, ninilay natin, mga kapatid, kung paano ang ating Panginoon ay nagpakasakit sa krus ng Kalbaryo. Sana, mga kapatid, yung same na pagkakilala natin sa Panginoon ay hindi maging kagaya doon sa mga taong yun na hindi nila nakita. Kasi inaasahan nilang Misaya, yung tao talagang disente at magaling.
pero isang karpentero lang ang lumabas. Sana hindi ganun yung pagkakilala natin sa Panginoon. Mga kapatid, hindi lang sana mga kapatid, yung affection na meron tayo mga kapatid ay sa labi lang po natin. At hindi lang sa aming assignment na pinagkatiwala sa atin ng Diyos, mga kapatid, ay sa panahong magaan lang. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa maikling oras na kami po'y nakapagbahagi ng inyong salita. Salamat po. At ibabalik po namin sa inyo, Panginoon Diyos, ang papuri at ang kaluwalhatian. Salamat po sa inyo pong pag-ibig. Sa pangalan ni Jesus, Amen.